Hey guys, good day. So kagagaling lang natin sa Kabsat. Nag-lunch tayo doon ngayon. And today is araw ng mga manggagawa or Labor Day. So holiday ngayon. At medyo maluwag sa daan. And makita ko kanina dito sa Marilaki mga past 10 na. So hindi ko rin naman nakitaan ng masyadong madaming rider. So saktuhan lang na tamang may mga umakyat din, pero hindi naman ganun kadami. So ano nga ba ang pwede natin pag-usapan? I guess pag-usapan natin yung nababiral ngayon na isang motovlog or motovlogger. So siguro alam nyo na yun, no? Si Yana Motovlog. So isa siya sa nag-viral this past few days dahil na naman sa mga insidente or dahil sa insidenteng road rage. Yan, yun yung last time na na-discuss ko sa mga previous video ko. Nagbigay tayo ng tip dyan kung paano makakaiwas sa road rage. Yan, napakainit din kasi, no? Talagang ramdam na ramdam mo yung pagkaka-summer dito sa Pilipinas. At siguro isa yan sa matinding contributing factor na madali mag-init ang mga isip ng motorista. So ano nga bang nangyari doon sa insidente na na-involve si Yana Motovlogger? So bigyan ko lang kayo ng backstory. So as per sa mga video na lumalabas, na ang nangyari is nangyari ito sa Zambales. And currently merong pupuntahan si Yana Motovlog somewhere sa Zambales. I think may kinalaman sa moto camping. Then along the way meron siyang alitan na isang local doon na nagkagit-gitan according sa video niya, or nagit-git siya. So and yung daan na yun, or kung yung lugar na yun, kung nasan yung insidenteng nangyari na yun, is a rough road or lubak-lubak. And kitang kita doon sa video, kung napanood nyo, na ang dalang motor naman ni Yana Motovlog is off-road oriented na bike, diba? So ayun na nga, parang na-feel ni Yana na hindi tumitingin yung naka pick up truck, which ito yung sinasabi kong local na taga Zambales, no? Si Kuya. Sabi ni Yana dun sa vlog niya, no, sa video niya, na hindi marunong tumingin sa side mirror, and parang hinahog niya yung both ways nung daan. So kumbaga para bang nasa gitna or hindi man lang nagbibigay na tumingin sa side mirror na nandoon sa likod sila Yana at pagbigyan. So ayun nangyari. At dun sa video niya, sinabi ni Yana na pamuntikan na siyang ma-side swift or masagi nung naka-pick up truck. Ang nakakalungkot, pwede na sanang palipasin ni Yana yung insidente na pamuntikan na siya, pero ang nangyari, nag-bad finger pa siya. So nung in-overtaken ni Yana si kuyang pick-up driver, nag-bad finger pa na sign siya. Hanggang doon sa pagkakataon na magpangabot sila sa isang lugar doon sa daanan na yon, at kinonfronta ni kuyang pick-up driver yung si Yana. Ang masakit pa nito, doon sa kanyang vlog, si Yana is medyo maangas pang datingan niya doon sa kanyang pananalita.
which is recorded naman sa video. Kung mapapanood nyo guys, marami naman nag-re-upload nun. Makikita nyo na may word pang binitawan na si Yana na tara sapakin natin. So doon pa lang medyo off na. At ayun yung mga bagay na talagang pag sisimulan ng road rage siya. So imagine niyo lang guys kung narinig yun ni Kuya, di ba? So maaaring mag-init din ang ulo niya at yun na, magsisimula na ang hindi mga maganda o hindi inaasahang mangyayari doon sa moment na yun. At buti na lang hindi na umabot sa ganun. Kasi siyempre pag mainit ang ulo ng parehong partido, then makakarinig pa ng ganung klaseng salita, talagang ano yun, it's a recipe for distraction, diba? Ika nga nila. So ano nga bang pwede nating mapulot na aral dito? Lagi tayong magkumalma, no? Alam naman natin, no, sa sobrang init at sumabay ang pagkakataon na napikon ka talaga at yun nga, na ikaw ay talagang naha-high blood na doon sa moment na yun. So, let's try and find our peace, no? Hanapin natin yung pagkakataon kung saan tayo pwedeng kumalma. So ayun lang yung mga siguro isa sa mga dapat nating isipin. Kasi wala naman talagang mananalo kung maiiralin lang natin ang init ng ulo. At isa pa siguro ang pwedeng aral na makuha natin dito ay yung pagrespeto sa mga locals ng bawat pinupuntahan nating lugar pag nagra-ride tayo. Mahalaga yan, mahalaga yan. Unang-una, tayo. So tayo yung pumupunta doon para i-enjoy yung lugar nila. Much as well is anuhin mo na, irespeto mo yung mga lokal, yung daanan, di ba? Isang magandang nangyari din doon kay Kuya na napanatili niyang matiwasay at mahinahon ng sarili niya kahit na si Yana ay medyo aggressive ang mga pananalita na nag-ano pa siya, you tell me pa yung mga salita niya na pwede niya namang sabihin na yung pag-drive ni Kuya kamunti ka na siyang tamaan, na mahinahon para hindi sana naging ganito yung mga consequence. Na ito na si Sir Congressman Jay ng Zambales has announced and they released a statement na si Yana Motovlog is persona non grata na sa Zambales. So ito na yung consequence at yung sinasabi kong hinaharap, yung future na pwedeng mangyari. So ito na yung mga sample na yun na if ever lang sana na naging mahinahon si Yana para maiwasan yung diskusyon nila ni Kuya, or yung maiwasan pa yung mga pwede niyang masabing mali at nakakasakit na salita doon kay Kuya, hindi na magpapang-abot sa ganito. So ito na, it's been said and done. So ito na yung naging action ng Zambales or ni Congressman Jay of Zambales. I think District 1 siya, so if I'm not mistaken. So ito na yung naging action nila doon sa behavior ni Yana. So it means hindi siya makakapunta or makakapasok sa Zambales without a proper consent. So yun lang guys. Medyo hot topic talaga ngayon sa social media si Yana, and I'm not in the place to give advice, pero I hope na maayos ni Yana to, and I think sincere apologies or a public announcement na mag-apologize si Yana would be also a good example para ma-resolve itong kaso niya. Today is Labor Day. Mabuhay ang manggagawang Pilipino. Magpahinga tayo at bukas sasabak na naman tayo sa panibagong yugto ng ating pagtatrabaho. If hindi ka pa naka-subscribe sa video ko, meron tayong channel sa Facebook and sa YouTube. Please subscribe. At salamat sa mga nanonood at sumusuporta sa small YouTube channel natin at sa Facebook page natin. So yun lang guys.
Again, iwanan ko kayo sa lagi ko sinasabi, enjoy the ride, stay safe, and ride smart. Bye for now.